What's up mga ka-angler? Today papakita ko kung paano gumawa ng twin assist hook without using this kind of tools. So yes, it's really good to have this kind of stuff, but what if wala kang mga ganito? So ngayon ituturo ko kung paano gumawa ng magandang twin assist hook na hindi na kailangan ng mga ganitong bagay. Let's go! Alright, so yung mga kakailanganin lang natin is yung hook, syempre. So bali pike hook yung gamit ko na 4-aught at dapat yung hook na gagamitin nyo is ito yung may eye. Ito po, ganyan. So ito importante yan. Kasi hindi natin magagawa yung twin assist hook pag ibang hook yung gamit nyo. And then syempre kailangan din natin ng assist cord. So ayan, so nakat ko na to according to size na kakailanganin ko. So about 19 centimeters po ito. And then syempre kailangan din natin ng solid ring. So dito natin ikakabit yung split ring natin mamaya. And kailangan din po natin ng fishing plier. So kailangan natin to para panghigpit at saka pang cut na rin. So ayan, basically yan lang po yung kakailangan natin pag gumagawa tayo ng twin assist hook. At bago natin umpisahan, kung hindi ka pa subscriber sa ating YouTube channel, huwag kalimutan na i-click yung subscribe button at saka i-click yung notification para lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. So ayan, umpisahan na natin. So first step is kailangan natin ipasok tong assist cord natin sa eye ng ating hook. So tandaan nyo, dito nyo ipasok sa may harapan, huwag dito sa may likod. Alright? So pasok natin. So ayan po. So hilahin nyo lang according to working length nyo kung saan kayo comfortable. Okay, after nyan, i-ganitin nyo lang. Ayan. So iikot natin dito. So ganito siya. Ayan. Pasok nyo doon. So ganyan po. Bari dalawang ikot lang po ang gagawin natin. Pwede rin pong tatlo. Depende po sa kapal ng inyong assist cord. So ito makapal kasi itong assist cord ko. So dalawang ikot lang. So ayan, pag naikot nyo na, ganyan na yung magiging itsura nya. So ayan po. Ayan. So ito yung pinaka-importanting step. Okay? Iikot nyo to. Itong thread na to. Ayan. Pag gano'n, no? Ayan, as you can see, ayan, tingnan nyo. Para mapunta siya dun sa kabila. Ayan. Ito yung pinaka-importante. Ayan. Para maging ganyan yung itsura nya. Ayan. Saka nyo siya higpitan. Diba? Parang nagiging figure 8 siya. Alright? So ayan, higpitan na natin. Siyempre i-adjust natin para hindi masyadong mahaba ito. So simple lang yung mag-adjust, hilahin nyo lang, ma-adjust na yan. Ayan. So goods na po yan. Ayan, meron siyang tag-end na konti. So medyo higpitan nyo lang konti. Ayan. So ayan, mahigpit na po yan. So ngayon, yung ginawa natin dito, gagawin din natin sa isang hook. So, as you can see, ayan, hindi natin kailangan ng tying thread. Alright, para maglagay po ng assist cord sa inyong hook. So, ayan po yung ating assist cord. Pero syempre, hindi pa nagtatapos dyan kasi ikakabit pa natin yung solid ring. So, as you can see, hindi siya pantay. Pero okay lang yan. Kasi pwede nyo naman i-cut ito para medyo maging maayos siya. Pero mamaya na natin gawin yan. So, next step natin, pag ano nyo na at nahigpitan nyo na, ayan, ilalagay na natin yung solid ring. So, i-adjust nyo muna. Ayan. Pero ang pinakamagandang ano nito, pang-adjust is, ayan, kuha kayo ng jig. Ayan, for example, ito. So, ipasok nyo po dito. Ayan. Para ito rin kasi yung ano, gagamitin nyo para mahigpitan nyo. Ayan, para may hawakan kayong ganyan. No? Kasi delikado kasi baka matusok kayo dyan sa may hook. So, ayan, pwede na rin higpitan na ganyan. Ayan. And then yan po. At para makuha natin yung balance. So ngayon ipasok na natin tong solid ring. So ganito po yung paglagay ng solid ring na maganda. So explain ko mamaya pag nalagay na natin. So pasok yung ganyan. And then ganito. Ayan po. Ayan. Ulitin natin. So napasok nyo na po na ganyan. And then ganito nyo. Ayan. So, ayun po. So, ganyan po yung pattern niya. Alright? Ngayon, iikutin mo to.
Ayan o, ganyan. Ikutin mo ganyan. Saka mo ipasok dito. Right? Saka mo hilain. Okay? So, ganyan. So, gagamitin mo na to. Dito mo na gagamitin tong yung fishing plier. Ayan. So, ayun guys. Pero bago nyo sobrang higpitan, yan, i-release nyo muna guys. Kasi iayos nyo muna tong assist cord nyo para magganito yung itsura nya. So, tanggalin muna natin. So, ayan, as you can see, di ba? Nakabaliktad siya. Dapat nakaganon siya, dapat. Yan. Magharap siyang ganon. So, wag nyo munang ganong higpitan para madali nyo may adjust. So, ayan, adjust muna natin. Ayan po. Ayan, ganyan. Bago natin higpitan. So, ayan, nagsalubong na sila. Alright, so ngayon, higpitan na natin. Ibalik natin sa jig. Ayan. Ang nangyari kasi pag hinihigpitan nyo kaagad, mahirap ayusin eh. So, ayan. Pitan na natin. So, ito for safety talaga to. Importantly, meron kayong jig. Ayan, okay na. Mahigpit na yan. Alright. So, yan na po yung ating twin assist hook na ginawa without using yung mga tying kit. So ito ang magandang way ng paglagay ng solid ring para pag kinagat ng isda to at naputol to, ayan, nakaano siya dito, naka-anchor pa siya dyan. As you can see, ayan, oh, hindi siya mahuhugot. So meron pa to, nakahawak pa to. Kung sakaling na-hook to sa isda, tapos ito nakagat niya, ayun, hindi siya magdi-dislodge kumbaga kasi ito nga nakatali pa siya dyan, may nut pa siya dyan. So ito ang magandang way pa para mas tumibay yung inyong ginawang twin assist hook. So pwede natin lagyan to ng mga glue, super glue, dito, dito at saka dito. So ayan, lagyan natin doon. Saka sa kabila. Ayun, saka dito. So basta lahat ng connection, lagyan nyo. Sa kabila. So ayan guys, napakatibay na po yan na twin assist hook. So, di ba napakadali, hindi na natin kailangan ng tying kit. So, ayan. So, importante, ayan, nagsasalubong silang ganyan. Para pag kinagat ng fish, ayan, tingnan nyo. Ano silang dalawa, mahuhook yung isda, bunga ng isda. Ayan, kaya mas maganda pag nagkakaharap na ganyan. So, ito yung ginawa ko na isa. Ayan po, magkaibang size, as you can see. So, mas mahaba to, tapos mas maiksi to. So, usually yung mas mahaba, nilalagay ko sa dito sa may head part. Tapos itong mas maiksi dito naman sa likod. Ayan, sa may tail part. So, ayan po. Ngayon, lagyan na natin to ng split ring para maikabit natin sa ating metal jig. Alright. So, bali ito yung paglalagyan natin dyan. Ito yung mas mahaba. So, yan lang po. Ready na po yung ating twin assist hook. So ang kagandahan ng gumagawa ng sarili mong twin assist hook, ayan. So mako-customize mo siya according to size na gusto mo. Kasi yung bibili ka ng ready-made, paano kung kulang pala yung length niya or ano hindi mo gusto, then yun ang downside nun. Ang maganda lang sa mga binibili kaagad, syempre ready to use na. Pero mas maganda pa rin pag ikaw yung gagawa. At sigurado kang ikaw yung nagtali, siguradong maganda yung pagkatali mo. At mas confident ka, diba? Another extra tip po, pag kayo ay pumipili ng size ng hook. So yung size ng hook na gamitin nyo, dapat hindi niya nalalamon yung jig nyo. So kagaya nito, ayan, hindi niya nalalamon, diba? So ang nangyayari kasi dyan, pag masyadong malaki yung hook nyo, kunyari gagamitin nyo tong hook na ito para sa jig na ito, ayan, tingnan yung nangyayari, ayan. So nilalamon niya yung jig, ayan. So pag winwork nyo to, nag-jig kayo, ayan, na-hook siya lang dyan at syempre nawawala yung action ng jig. So wag naman gumamit ng masyadong maliit. Kunyari ito, ayan. So malapad na jig to, ito yung ating tabachoy na jig. So masyado ng actually pwede pa naman tong hook na to dito. Pero tingnan nyo yung difference. So pwede pa kayong gumamit ng mas malaki, 5/0 para sa klase ng jig na ito, tabachoy na ito. Kasi as you can see, tingnan mo yung difference, diba? Masyadong parang maliit. Pero okay pa rin. Ako mas gusto ko yung medyo mas maliit. Para yung less yung resistant niya sa tubig. Para mas maganda yung action ng lure.
compared sa malalaki na hook. Medyo hindi maganda yung langoy ng jig mo pag masyadong makakapal yung hook na gagamitin mo. So itong 4-aught na to, tamang-tama lang sa jig na paggagamitan natin dito nga sa sa macho na jig natin. Ayan. So yun po. And another tip pa, yan, pag yung length naman is basta wag silang magsalubong. Ayan, so ganyan, okay na to, goods na. Ayan. Okay lang naman na medyo magdikit sila, wag lang yung masyadong kasi ang nangyari kasi pag masyadong mahaba, ito magtatanggal dito. At saka kung masyadong mahaba din is madaling magtanggol tong hook mo sa may leader line mo. So mas maganda yung tamang-tama lang. So ayan So ayan po yung ginawa natin na twin assist hook, napakadaling gawin at saka sundin po. So pag nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo kalimutan na i-like at saka i-share. So kita-kits tayo sa susunod na tutorial. Until next time, fish be with you!